Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kaniya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kaniya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "Lila mo po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumangyala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay maaari nating mahati sa 2 mahahalagang kaganapan. Una, maliwanag nating narinig ang pagpapagaling ni Jesus Nazareno sa mga may sakit at may karamdaman. Ikalawa, ang pagkuha niya ng 5 tinapay at 2 isda. Nagpasalamat sa Diyos
Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ang dalawang mahalagang kaganapang ito ay pawang tumutukoy sa mga gawaing misyon ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin, sinugo siya ng ating Amang nasa langit upang ganapin ang mga gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Sa kaniyang pagparito, naranasan natin ang tinatawag na kaligtasan at kaginhawahan sa pamamagitan ng kaniyang banal na kapangyarihan. Si Jesus Nazareno, nagpagaling ng mga may sakit, nangangahulugang ang mga pipi nakapagsalita, ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, ang mga pilay nakapaglakad, ang mga patay muling nabuhay. Hindi lang iyon, ipinadama pa sa atin ni Jesus Nazareno ang tunay na kahulugan ng kapatawaran at pagmamahal. Ang pagmimisyon ni Jesus ang naging inspirasyon ni San Juan Maria Vianney at ito ang kaniyang naging buhay. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang inspirasyon ng mga pari, si Saint Juan Maria Vianney, isang buhay pag-aalay para sundan ang yapak ni Kristo ang naging pamantayan niya. Alam po ninyo, si Saint John Marie Vianney ay anak ng isang magbubukid. Dapat siya po ay magsusundalo, subalit siya'y nagkasakit at nagtago. Muntik na rin siyang hindi maging pari dahil sa kahinaan ng kaniyang utak. Subalit, hindi siya pinanghinaan ng loob. Napakalalim ng debosyon ni Saint John Maria Vianney sa mahal na Birhen. Ang kaniya pong unang parish assignment ay sa bayan ng Ars na may 250 parishioners. Karamihan po sa mga ito, hindi huwarang Katoliko, mahilig sa sugal, sa sayawan, at sa pag-iinom ng alak. Kayo't gayon na lamang ang kaniyang panalangin. At minsang sinabi pa ni Saint John Maria Vianney sa kaniyang panalangin, "Ipagkaloob mo ang pagbabalik loob, Panginoon, sa aking parokya. Nakahanda po akong magdusa sa lahat ng uri ng kahirapan. Magbalik loob lamang ang mga tao." At ganun na nga ang nangyari. Siya ay patuloy na nanalangin at nagpakasakit at ang kaniyang nasasakaupan ay nagbalik loob. Si San Juan Maria Vianney ay dinudumog ng makapal na tao dahil sa galing niya na magpakumpisal at magbigay ng payo. Sinasabing araw-araw, 16 na oras siyang nagpapakumpisal. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang hamon sa atin sa araw na ito, makipagtulungan tayo sa grasya ng Diyos upang ipagpatuloy natin ang misyon ng Diyos. Manalig din tayo sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob dahil ang hangad ng Diyos sa atin, awa at habag, kung paanong pinagaling niya ang mga may sakit at kung paano niya kinahabagan ang mga taong sumusunod sa Kaniya. Gayon din ang kayang gawin ng Diyos para sa atin
sa kasalukuyan. Nais niyang gumaling tayo sa ating karamdaman at nais niyang sa araw-araw tayo ay may makakain at mapagsasaluhan sa ating hapag. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.